Pagkatapos makausap ni Chu Qing si Ye Tianxi, agad-agad silang nagtungo sa airport upang salubungin ang kapatid na babae ni Ye Tianxi, kasama ang ating bida. Sa kabila ng kanilang paghihintay, bigla na lamang lumapit sa kanila ang isang misteryosong babae. Dahil dito, agad na humakbang si Chu Qing palapit, sa pag-aakalang ito na ang kapatid ni Ye Tianxi. Ngunit agad siyang pinigilan ni Ye Tianxi, dahil nagkakamali raw ang ating bida dahil hindi nga raw yun ang kanyang kapatid. Ngunit kilala pala ito ni Chu Qing, kaya kaagad naman ipinakilala ng ating bida kay Ye Tianxi si Xiaoyu. Magalang namang tinaas ni Xiaoyu ang kanyang kamay bilang pagbati at pagpapakilala kay Ye Tianxi. Dahil sa simpleng kilos na iyon, bigla na lamang namula si Ye Tianxi, halatang nagulat at tila nahiya ito sa kanyang ginawa. Ngumiti si Ye Tianxi at magalang na nagpakilala kay Xiaoyu. Tinanggap naman ito ni Xiaoyu at tumugol na ang kanyang pangalan ay Gang Yu, ngunit kahit ano pa man ang kanyang apelyido, tawagin na lang daw siya sa pangalang Xiaoyu. Nagkamayan silang dalawa habang si Chu Qing ay tahimik na nakatingin, halatang natuwa sa kanilang pagkikilala. Kasunod nito, napaisip ang ating bida at naalala ang isang mahalagang desisyon mula sa nakaraan. Noon ay nagpasya siyang patayin si Huang Kaishan at ipagkatiwala kay Gang Yu ang pagdadala ng kanyang mga tauhan sa Jinmen upang pamunuan ang kagawaran ng pangangasiwa sa militar. Kalaunan, kumalas ang kagawaran sa pamilya Li at tuluyang naging bahagi ng kapangyarihan ng pamilya Ye. Ang ibig sabihin nito, ang dumating na si Xiaoyu ay isa sa mga pamilyang Gang Yu. Matapos ang masayang pag-uusap ni Ye Tianxi kay Xiaoyu, bigla na lamang itong napalingon dahil nakita na niya ang kanyang kapatid, kaya dali-dali naman itong tumakbo sa lokasyon ng kanyang kapatid. Ipinakilala na sa wakas sa kwento si Ye Wanqing, ang nakatatandang kapatid ni Ye Tianxi. Taglay niya ang matapang at eleganteng presensya habang dumarating sa eksena. Sa kanyang itsura pa lang, halatang hindi siya basta-bastang babae. Tila ba may malalim siyang papel na gagampanan sa mga susunod na pangyayari, at ang higit sa lahat may bagong babae na naman ang ating bida sa kwento na ito. Kasabay nito, nang makita ni Ye Tianxi ang kanyang ate na si Ye Wanqing, agad niya itong niyakap ng mahigpit bilang tanda ng labis nitong pananibik sa kanyang ate. Nagpaalam muna si Xiaoyu sa ating bida at sinabi na marami pa siyang kailangang gawin. Bago umalis, sinabi niyang huwag mag-atubiling lumapit sa kanya kung may kailangan ito. Nagpasalamat naman si Chu Qing sa kanya at sinabihan niya ito na mag-ingat nga raw ito. Kasunod nito, napatingin si Ye Tianxi sa ating bida, kaya agad niya itong ipinakilala sa kanyang ate. Ipinahayag ni Ye Tianxi na ang ating bida ay ang kanyang kasintahan. Biglang natahimik si Ye Wanqing at maya-maya inasar niya ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng isang code, na parang tinatanong kung may nangyari na ba sa kanila ng kanyang boyfriend. Dahil dito, bigla na lang namula si Ye Tianxi at natarante sa hiya ng tanong ng kanyang kapatid. Nagtaka naman dito ang ating bida kung ano nga raw ang ibig sabihin ni Ye Wanqing. Tumingin naman si Ye Wanqing sa ating bida at sinabing alam niya na ang lahat tungkol sa kanya. Bagamat kinilala niya na mabait at maayos ang ugali ng ating bida, pinaalalahanan pa rin niya ito na lalaki pa rin siya sa bandang huli, na maaaring magbago o masaktan ang kapatid niya. Kaya't pinayuhan niya itong huwag masyadong maging kampante o seryoso sa sarili. Sinubukan ni Ye Tianxi na ipagtanggol ang kanyang sarili sa harap ng kanyang ate. Sinabi niya na hindi ganoon ang iniisip niya, ngunit agad siyang pinutol ni Ye Wanqing. Ayon sa kanya, maaaring proud ito sa ginawa nilang pagtanggal kay Huang Kaishan, pero hindi raw sapat ang papel para mapigil ang apoy, ibig sabihin, baka lumala pa ang sitwasyon. Ipinahiwatig din niyang may parating mula sa imperial capital papuntang Jinmen, at maaaring magdulot ito ng mas malalaking problema. Matapang na sinabi ni Ye Wanqing na kapag lumabas na ang katotohanan, mas mabuting magpakamatay na lang si Ye Tianxi sa ilog Yunjiang kaysa idamay pa ang buong pamilya Ye sa gulo. Sa sobrang bigat ng sinabi niya, agad na napasigaw si Ye Tianxi, halatang nagulat at nasaktan sa ganitong klaseng pananalita ng kanyang ate. Nagsalita naman si Chu Qing at sinabing wala nang dapat ipag-alala ang lahat tungkol sa kanya. Kahit ngayon lang sila nagkakilala, malinaw niyang sinabi na hindi sila dapat makialam sa mga ginagawa niya. Binunyag din niya na ang babaeng umalis kamakailan ay siya palang bagong talagang pinuno ng departamento ng militar bilang Jinmen supervisor. Sa isip-isip naman ni Chu Qing,
kahit lumabas pa ang katotohanan, duda siyang pananagutin si Xiaoyu sa anumang nangyari. Nang marinig ito ni Ye Wanqing, biglang tumahimik siya at nagpakita ng seryosong ekspresyon, halatang naalarma o nabahala. Kasabay nito, bigla niya na lamang hinila si Ye Qianxi para mauna nang umalis. Nagtaka naman dito ang ating bida kung ano nga raw ang problema sa babae na iyon. Makalipas ang ilang sandali, nakasakay na sila sa kotse habang pauwi na sila sa pamilyang Ye. Habang nasa loob ng sasakyan, nagtanong si Ye Qianxi kay Chu Qing kung maaari ba nitong gamutin ang kanyang kapatid na babae. Sumagot si Chu Qing nang may pag-aalinlangan. Sinabi niya na hindi niya alam at mas mabuting bumalik na lamang sila at ipacheck ito kay Qia Wei. Dahil dito, napansin ni Ye Qianxi ang tila malamig na tugon ni Chu Qing. Kaya agad siyang nagtanong kung nagagalit ba nga raw ang ating bida dahil sa nangyari kanina. Sabay alok na siya na mismo ang hihingi ng tawad sa ngalan ng kanyang kapatid. Pagkatapos nito, nagsalita na si Ye Wanqing. Sabi niya, ayon sa isang pekeng doktor, ang sakit niya ay dala ng matinding galit at pagkawala. Ikinwento rin niya na hindi siya ma-diagnose ng mga ospital. Nagsimula ito noong 5 taong gulang pa lang siya. Sa tuwing nawawalan siya ng malay, lalong humihina ang katawan niya hanggang sa maging bedridden siya. Ikinwento naman ni Ye Qianxi sa ating bida sa panahong iyon, nagsikap ang kanilang pamilya na maghanap ng mga kilalang doktor, pero wala ni isa ang nakagamot sa kanya. Hindi raw alam ng kanyang ina kung saan galing ang doktor na nagsabing iyon, pero sinabi ng doktor na hindi raw aabot ng 30 taon ang buhay ng kanyang kapatid. Napakunot noo si Chu Qing at bahagyang nagtanong, paano naman daw si Gui Geng? Binalaan ni Ye Qianxi si Chu Qing na huwag bubuksan o babanggitan ang tungkol sa palayok. Ngunit si Chu Qing, bagamat kalmado ang itsura, ay hindi nagustuhan ang pagkukubli ng impormasyon. Sinabi niya na kung ang doktor mismo ay walang magawa laban sa sakit, at kung hindi rin naman niya naiintindihan, mas mabuting tumigil na lang sa pagsasalita si Ye Qianxi. Gayunman, hindi pa rin nagpaawat si Chu Qing at ibinulong kay Ye Qianxi na kailangan niyang magsalita. Aniya, kung ganoon palagi ang kilos nito, nawawalan siya ng mukhang maiharap sa kanyang kapatid. Napahiya si Ye Qianxi sa sinabi ni Chu Qing, at kahit pilit niyang tinatago ang inis sa kanyang ngiti, hindi niya maitago ang pagkainis nito. Bigla naman nanahimik ang ating bida dahil nakikita na niyang nagagalit na si Ye Qianxi. Kasabay nito, hinila naman ni Ye Wanqing ang kanyang kapatid at pinaupo na ito sa kanyang tabi. Sinabi ni Ye Wanqing na siya ay 27 taong gulang na ngayong taon, at mayroon na lamang siyang 3 taon na natitira. Ngunit ang sinabi lamang ni Chu Qing kay Ye Wanqing may katiyakang sinabi niya sa kanya na hindi pa siya mamamatay sa ngayon, ibig sabihin nito may mga ilang araw na lang si Ye Wanqing para mabuhay. Dahil sa sinabi ng ating bida, bigla na lamang nagalit si Ye Qianxi kaya dali-dali niyang inaway ang ating bida sa loob ng kotse, habang nagkakaroon ng masasakit na sigaw ang ating bida. Makalipas ang ilang sandali, napunta na ang eksena sa building ng pamilyang Ye, habang tahimik na nakaupo ang ating bida. Bigla niya na lamang naalala ang sinabi ni Ye Qianxi, dahil pagkatapos nito, dali-dali siyang umalis at nagsabing pupunta siya kay Qia Wei. Naiwan si Chu Qing, kitang-kita ang lungkot at pagka-disappoint sa kanyang mukha, habang iniisip na simula nang bumalik ang kapatid ni Ye Qianxi, tila nawala na siya sa mata nito at tila hindi na siya mahalaga. Tinanong ni Ye Wanqing si Chu Qing kung nagseselos ba siya, ngunit malamig ang naging tugon ng ating bida, isang tahimik at diretso na pagtanggi, saka siya tumalikod na waring walang interes sa mapanuksong tono ni Ye Wanqing. Natuwa si Ye Wanqing sa naging kilos ng ating bida kaya pabiro siyang nagsalita, na parang araw pusa kumilos si Chu Qing. Ngunit agad niyang sinundan iyon ng paalala tungkol sa kanilang naging kilos sa airport, dahil aminado siya ay naging sobra pero tinawag niyang masyadong matapang si Chu Qing. Sa halip na magpaliwanag o magpakumbaba, malamig na sagot lamang ang ibinigay ng ating bida, na may sarili raw siyang sukatan at wala siyang pakialam sa nangyari. Habang umiinom ng tsaa, sinabi ni Ye Wanqing na masyado pang bata si Chu Qing at hindi pa ito nasa hustong edad para magpakasal. Biniro pa niyang baka hindi na niya masaksihan ang pag-aasawa ni na Chu Qing at Ye Qianxi habang siya'y nabubuhay. Nang tinanong niya kung papakasalan ba siya ni Chu Qing pagkatapos nitong magtapos ng high school, bigla na lang napasigaw ang binata sa gulat at pagtutol, wala raw siyang balak na gawin iyon.
Sa kabila ng kanilang pag-uusap, bigla na lamang dumating si Ye Tianxi habang hawak-hawak nito si Qiao Wei. Sinabihan niya si Qiao Wei na tulungan niya nga raw ang kanyang kapatid sa kanyang karamdaman. Sumang-ayon naman dito si Qiao Wei kahit na hingal ito sa paghila sa kanya ni Ye Tianxi. Maya-maya, habang nagpapahinga si Chu Qing sa isang tabi, abala naman sina Ye Wanqing, Qiao Wei, at Ye Tianxi sa isang seryosong usapan sa loob ng isang opisina. Hawak ni Qiao Wei ang kamay ni Ye Wanqing habang sinusuri ito, ngunit napag-alaman niyang hindi ito makikita sa ordinaryong paraan. Kaya't iminungkahi niya na dalhin ito sa laboratorio at gamitan ng high-tech na kagamitan para masuri ng maayos. Pagkatapos dalhin sa laboratorio si Ye Wanqing, sinuri siya gamit ang high-tech na kagamitan habang nandoon sina Chu Qing, Ye Tianxi, Qiao Wei, at isa pang babaeng kasama nila. Matapos ang pagsusuri, binasa ni Qiao Wei ang mga resulta at ipinaalam sa grupo na lumabas na normal ang lahat ng findings, walang anumang problema o abnormalidad ang nakita sa babae. Nanatili namang kalmado si Ye Wanqing. Ngumiti siya at sinabi na alam na niya ang lahat ng ito higit 10 taon na ang nakalipas, kaya ayos lang sa kanya ang resulta. Nagbiro naman dito ang ating bida kay Qiao Wei. Sinabi niyang kahit galing pa ito sa unibersidad, baka mas mababa pa rin siya kumpara sa isang pekeng manggagamot, dahil kahit papaano, lahat naman daw ay nagkaroon na ng karamdaman. Ngunit muling nagsalita si Ye Wanqing, at sa halip na magalit, mahinahon niyang ipinaalala na kahit ang tinawag nilang quack doctor, ang tumulong sa kanya noon, dapat pa rin itong pasalamatan. Dahil sa taong iyon, nabuhay siya ng ilang taon pa. Sa puntong iyon, may misteryosong tanong si Ye Wanqing na ibinato sa kanila, paano naman kung pag-usapan ang pagbabalik ng buhay? Kasabay ng kanyang tanong tungkol sa pagbabalik ng buhay, bigla na lamang inilabas ni Ye Wanqing ang isang misteryosong lalagyan ng pills. Agad itong sinuri ni Chu Qing, kasama si Qiao Wei. Ngunit nang masilayan pa lamang ni Qiao Wei ang itsura ng mga pills, bigla niya itong inagaw mula sa kamay ni Chu Qing, na hindi man lang niya binigyan ng babala o paliwanag. Nagpaliwanag naman dito si Ye Wanqing tungkol sa pinagmulan ng misteryosong pills. Ibinunyag niya na 24 na elixir ang iniwan sa kanya noon, at sinabihan siyang uminom ng isa kada taon upang manatiling buhay hanggang sa edad na 30. Matapos noon, nawalan na ng kapangyarihan ang tumulong sa kanya kaya't siya na lamang ang nagpatuloy sa paggamit nito. Habang hawak ni Qiao Wei ang isa sa mga pills, agad siyang nagtangkang sumailalim sa pagsusuri at tinanong kung maaari ba niya itong itest. Ikinagulat ito ni Ye Tianxi na agad namang nagpaliwanag. Ayon sa kanya, ang naturang pills ay ang tanging iniwang gamot ng kanyang kapatid. 24 na piraso na iniinom niya taon-taon upang mapanatili ang kanyang buhay hanggang sa edad na 30. Matapos noon ay wala ng kapangyarihan ang kanyang kapatid, kaya siya na mismo ang nagpapatuloy sa paggamit ng mga iyon. Ipinaalala rin ni Ye Tianxi na ang bawat isang pill ay katumbas ng 1 taon ng buhay, kaya hindi basta-basta ito maaaring gamitin. Sa kabila ng paliwanag, tiniyak naman ni Qiao Wei na hindi niya sisirain ang gamot. Kaunti lang daw ang kukunin niyang powder para sa pagsusuri. Ngunit tumutol pa rin si Ye Tianxi. Aniya, kahit gaano pa kaliit ang mabawas, tiyak na mababawasan ang epekto nito, at kahit ilang butil lang ang mawala ay katumbas na ng ilang araw na nabawas sa kanyang buhay. Pinigilan naman ni Ye Wanqing si Ye Tianxi na tumigil na nga raw ito dahil magiging maayos nga raw ang lahat, wala naman nagawa dito si Ye Tianxi kundi ng manahimik. Habang sinusuri na ni Qiao Wei ang pills, todo bantay naman si Ye Tianxi upang masiguradong hindi ito masisira ni Qiao Wei. Natuwa naman dito ang ating bida, dahil gusto niya nga raw din itong masuri. Tumayo na si Ye Wanqing at lumapit naman ito sa ating bida habang nakangiting sinabi nito na halatang gusto rin ni Chu Qing subukan ang bagay na iyon. Sagot naman ni Chu Qing, may ibang mas sabik kaysa sa kanya kaya paano niya hahadlangan ang daan nito. Pagkatapos ng ilang sandali, tiningnan na ni Ye Tianxi at Ye Wanqing ang resulta ng pagsusuri na ginawa ni Qiao Wei. Pareho silang nagtataka sa nakasaad sa dokumento, halata sa kanilang mga mukha ang kalituhan. Nagtanong si Ye Tianxi kung ano nga raw ang ibig sabihin nito. Ngunit si Ye Wanqing man ay hindi rin alam ang paliwanag. Sa kabilang banda, nag-uusap naman si Chu Qing at si Qiao Wei tungkol sa resulta ng kanilang nakita. Napalingon naman dito si Ye Tianxi,
at bigla na lamang itong sumigaw sa dalawa kung anong araw ang kanilang ginagawa. Dahil sa pagsigaw ni Ye Tianxi, nagalit naman si Chu Qing at Qiao Wei, dahil nagsasalita ng araw ng nonsense si Ye Tianxi. Ngunit bigla naman nagtanong si Ye Wanqing kung pakikinabangan nga raw nila ang kanilang nakuhang resulta. Sumang-ayon naman dito ang dalawa. Tinanong naman ni Ye Tianxi sa ating bida kung may silbi pa ang natuklasan, at kung may pag-asa pa bang mailigtas ang kanyang kapatid. Sinagot ito ni Chu Qing, alam niya kung paano ginawa ang tableta, ngunit hindi niya tiyak kung makapagliligtas ito ng buhay. Nagliwanag ang mukha ni Ye Tianxi at tila nakaisip ng praktikal na solusyon. Buong tapang at may halong inis na biro, sinabi niyang magmadali na si Chu Qing at gumawa ng 100 tableta, para mabuhay ang kapatid niyang si Ye Wanqing ng 100 taon. Ipinaliwanag ni Chu Qing kay Ye Tianxi ang kalagayan ng gamot na ibinigay sa kapatid niya. Hindi raw ito karaniwang ginawa, nang inihanda iyon ng pekeng manggagamot para kay Ye Wanqing, kinuha raw nito ang tinatawag na Bone Warrior ng kanyang kapatid. Tahimik lamang si Ye Wanqing at kinumpirma ang sinabi ni Chu Qing. Idinagdag pa ni Chu Qing na kakaiba ang paraan ng nasabing doktor, isang misteryosong tao na gusto rin niyang makilala. Gamit ang kakaibang proseso ng pagkuha ng utak ng buto at pag-refine ng gamot, isang pagan lang daw ang kaya nitong gamitin para makalikha ng ilang tableta. Sa ganoong paraan, mabubuhay ang pasyente ng ilang taon. Noon, 24 na tableta ang nagawa, sapat upang tumagal ng 24 na taon ang buhay ng kapatid ni Ye Tianxi. Ngunit buong tiwala si Ye Tianxi kay Chu Qing kaya hinimok niya itong magsanay agad. Naniniwala raw siya na kaya nitong gumawa ng 100 piraso ng gamot. Ngunit mainit ang tugon ni Chu Qing, nagtaka siya kung talagang hindi ba naiintindihan ni Ye Tianxi o nagkukunwaring inosente ito. Ipinaalala niya na 1 beses lang pwedeng isagawa ang proseso, at tinanong kung naalala pa ba nito ang naging resulta ng unang beses niyang subukan iyon. Kasabay nito, hinakbayan naman ni Ye Wanqing ang kanyang kapatid at sinabing huwag itong mag-alala sa kanyang kalagayan. Ngunit nagkomento si Ye Tianxi laban sa doktor na tumulong sa kanila, sinabing hindi naman ito ganun kagaling dahil 24 lang ang nagawang gamot. Dahil dito, napag-alitan siya ni Ye Wanqing at ipinaalala na kung hindi dahil sa doktor na iyon ay baka wala na siya sa mundo. Habang nag-uusap sila, buong tapang tinanong ni Qiao Wei sa ating bida kung bakit hindi pa nito sinasabi ang alam niyang paraan para mailigtas si Miss Wanqing. Sa tanong na iyon, parehong nagulat sina Ye Tianxi at Ye Wanqing. Napatitig sila kay Chu Qing, na nanatiling tahimik habang nakatayo sa gitna nila, tila pinag-iisipan kung oras na ba para isiwalat ang lihim na paraan ng kaligtasan. Nagsalita naman si Ye Tianxi ng may halong tuwa at pag-aalangan, sabay sabing talagang may alam ang ating bida na isang paraan. Kasabay nito, sumingit si Ye Wanqing at sinabing dapat ay sinabi na agad iyon ni Chu Qing. Nainis naman dito ang ating bida, dahil sinira nga raw ni Qiao Wei ang kanyang plano, dahil dito natuwa si Qiao Wei sa nakita niyang reaksyon kay Chu Qing. Seryosong nagpapaliwanag naman dito si Qiao Wei. Ayon sa kanya, sa mga gamot na ibinigay sa kanya ni Chu Qing, posibleng makagawa ng isang napaka-epektibong gamot, isang banal na lunas na maaaring maging natatangi sa buong syudad. Ngunit, ang punto raw ay ang gamot ni Chu Qing ay isang pinaikling bersyon lamang. Kung ito raw ay buo, hindi malabong kaya nitong bumuhay ng patay. Kaya't ang karamdaman ni Ye Wanqing ay hindi raw dapat ikabahala. Samantala, si Chu Qing ay mukhang nanggagalaiti sa inis habang iniisip na pinahirapan siya ni Qiao Wei bilang paghihiganti sa nangyari dati. Seryosong ipinaliwanag naman ng ating bida na bagamat nasa kanya ang reseta at alam niya kung paano ihanda ang gamot, hindi niya ito magagawang may siguro sa loob ng 3 taon. Ayaw niyang magbigay ng pag-asang walang kasiguruhan, kaya pinili niyang maging tapat kaysa pakainin sila ng maling pag-asa. Tumalikod na siya kina Ye Tianxi at Ye Wanqing at diretsyong sinabi na iyon ang buong katotohanan. Wala na siyang pakialam kung ano man ang isipin nila, basta malinaw ang kanyang panig. Dahil sa sinabi ng ating bida, hindi pa rin nawala ng pag-asa si Ye Tianxi, kaya sinabihan niya ang kanyang ate na magtiwala nga raw sila kay Chu Qing. Makalipas ang ilang sandali, masayang sinalubong ni Ginang Ye ang kanyang anak. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, agad niya itong niyakap ng mahigpit, puno ng pananabik at pagmamahal.
Dahil sa matinding emosyon, hindi na napigilan ng mag-ina ang kanilang mga luha at sabay silang napaiyak sa muling pagkikita. Napaiyak din si Ye Changxi at Qiao Wei sa kanilang nakita. Pagkatapos nito, nagtanong si Mrs. Ye kay Ye Changxi kung nasaan si Chu Qing. Bago pa man makasagot si Ye Changxi, si Qiao Wei na ang sumagot. Ipinaliwanag niya na may mahalagang bagay na kailangang asikasuhin si Chu Qing kaya wala ito roon sa kasalukuyan. Kasunod nito, magalang na nagpakilala si Qiao Wei kay Mrs. Ye. Sinabi ni Ye Wanqing sa kanyang ina na si Qiao Wei ay isang estudyante ng National University at kasalukuyang punong pharmacist. Sa kabila nito, nagpahayag naman si Ginang Ye ng malinaw na paninindigan, hindi raw mahalaga sa kanya ang mga bagay tungkol sa kabataan ngayon, ngunit iginiit niyang si Chu Qing ay isang tagapagligtas ng pamilya Ye. Kaya kung mayroon mang anumang hindi pagkakaunawaan, mas makabubuti raw na ito ay linawin agad upang maiwasan ang kalituhan. Kasunod nun, bigla na lamang nag-iba ang aura ng dalawang magkapatid na parang may magaganap na isang agawan.